Magandang araw! Alam mo ba na araw-araw, gumagawa tayo ng desisyon kung paano gagamitin ang ating oras, pera, pagkain, at iba pang pinagkukunang yaman? Halimbawa, kung may baon kang ₱100, kailangan mong magdesisyon kung gagamitin mo ba ito sa pagkain, pamasahe, o ipon. Ganyan din sa isang lipunan. Dahil limitado ang mga pinagkukunang yaman, kailangang pag-isipang mabuti kung paano ito gagamitin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang alokasyon at ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Ano ang alokasyon? Ang alokasyon ay tumutukoy sa paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunang yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ginagawa ang alokasyon upang hindi tuluyang maubos ang mga limitadong yamang pinagkukunan sa kalikasan. Mahalaga rin na may malinaw na layunin sa paggamit ng mga yamang ito. Sa madaling salita, ang alokasyon ay paraan ng matalinong paggamit ng limitadong yaman. Halimbawa nito ay ang alokasyon ng oras. Ang oras ay isang yaman na hindi na maaaring ibalik kapag lumipas na. Kaya mahalaga ang tamang paglalaan ng oras para sa trabaho, pamilya, pag-aaral, pahinga, at iba pang gawain. Dito pumapasok ang time management na isang mahalagang aspekto ng personal na alokasyon. Mga uri ng alokasyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang dalawang uri ng alokasyon, ang alokasyong sentralisado at alokasyong desentralisado. Alokasyong sentralisado. Ang alokasyong sentralisado ay uri ng alokasyon kung saan binubuo at itinatakda ng ilang tao, grupo ng tao, or institusyon ang mga desisyon. Sila ang nagtatakda ng mga pangangailangan at kagustuhang sinisikap nilang matugunan. Ibig sabihin, may isang sentro o grupo na nagpapasya kung paano gagamitin at ipamamahagi ang mga pinagkukunang yaman. Alokasyong desentralisado. Samantala, ang alokasyong desentralisado ay uri ng alokasyon kung saan pinahihintulutan ang iba't ibang kasapi ng ekonomiya na gumawa ng impormasyon at magtakda ng pangangailangang nais nilang matugunan. Sa ganitong uri ng alokasyon, hindi lamang iisang grupo ang nagpapasya. Mas marami ang nakikilahok sa paggawa ng desisyon. May dalawang paraan kung paano at sino ang magbibigay halaga sa pinagkukunang yaman. Una ay ang pinag-uutos or command. Dito, itinatakda ng patakaran ng pamahalaan ang gagawing alokasyon. Ikalawa ay ang pakikipagpalitan or exchange. Dito naman, itinatakda ng plano ng bawat kasapi ang magiging alokasyon. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng alokasyon, dumako naman tayo sa sistemang pang-ekonomiya. Ang sistemang pang-ekonomiya ay isang paraan ng pagsasaayos ng iba't ibang unit pang-ekonomiya upang matugunan ang suliraning pangkabuhayan ng isang lipunan. Sa pagtugon sa suliraning pangkabuhayan, kailangang masagot ng isang lipunan ang tatlong mahahalagang tanong. Una, ano-anong kalakal at serbisyo ang dapat likhain at gaano karami nito? Ikalawa, paano lilikha ng mga kalakal at serbisyong ito? At ikatlo, para kanino ang mga malilikhang kalakal at serbisyong ito? Ang sagot sa mga tanong na ito ang nagsisilbing gabay ng isang lipunan sa paggamit ng kanilang mga pinagkukunang yaman. Ngayon naman ay alamin na natin ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. May 4 na pangunahing uri nito: traditional, market, command, at mixed. Unahin natin ang traditional. Ito ang pinakaunang anyo ng sistema. Ito ay nakabatay sa tradisyon, kultura, at paniniwala. Sa ganitong sistema, ang paraan ng pamumuhay at paghahanap buhay ay karaniwang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Halimbawa, ang mga batang pinalaki sa bukid ay maaaring maging mga magsasaka kapag nasa hustong gulang na. Sa halip na gumamit ng pera, ipinagpapalit nila ang mga produktong kanilang ginagawa tulad ng gatas or katad para sa mga kalakal na kailangan nila tulad ng itlog at gulay para sa pagkain.
Batay sa tradisyonal na ugnayan ng pamilya at komunidad, malamang na makipagpalitan sila sa parehong mga tao na nakikipagkalakalan sa kanilang mga magulang at lolo't lola. Sunod naman ay ang market o sistemang nakabatay sa malayang pamilihan. Sa sistemang ito, ang production at distribusyon ng mga produkto at serbisyo ay nagaganap sa mekanismo ng malayang pamilihan na ginagabayan ng isang sistemang malayang pagtatakda ng halaga. Ibig sabihin, ang presyo, produksyon at distribusyon ng produkto ay kadalasang nakabatay sa demand at supply sa pamilihan. Halimbawa nito ay isang sistema kung saan ang mga gumagamit at individual ay gumagawa ng mga desisyon batay sa kanilang sariling interes, at ang pamahalaan ay hindi gumaganap ng mahalagang papel sa ekonomiya. Isang halimbawa ng bansang gumagamit nito ay ang Estados Unidos. Pagkatapos ng market, meron namang command. Sa sistemang ito, ang pangunahing nagmamay-ari ng karamihan sa pinagkukunang yaman ay ang pamahalaan. Ibig sabihin, ang pamahalaan ang may malaking kontrol sa produksyon, distribusyon, at paggamit ng mga pinagkukunang yaman. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng lahat ng mga bahay at pagtatakda ng kanilang mga presyo ng naaayon, pinananatili ng gobyerno na mababa ang halaga ng pabahay. Katulad nito, libre ang pangangalagang pangkalusugan at edukasyon sa mga ospital at paaralang pinapatakbo ng gobyerno. Ang huling sistemang pang-ekonomiya ay ang mixed o magkahalong sistema. Dito pinaghahalo ang katangian ng market at command. Ibig sabihin, may bahagi ng ekonomiya na pinapatakbo ng pribadong sektor at meron ding bahagi na pinamamahalaan o sinusuportahan ng pamahalaan. Halimbawa, sa isang magkahalong sistema, nagbibigay ang gobyerno ng mga serbisyong panlipunan tulad ng pangangalaga sa kalusugan at edukasyon, ngunit ang pribadong sektor ang nagtutulak sa karamihan ng ekonomiya. Isang halimbawa ng bansang gumagamit nito ay ang Sweden. Bago tayo magtapos, sagutin muna natin ang ilang mahahalagang tanong para mas malinaw ang aralin. Bakit mahalaga na may alokasyon sa mga pinagkukunang yaman? Mahalaga ang alokasyon dahil limitado ang mga pinagkukunang yaman. Hindi sapat ang mga ito para matugunan ang lahat ng pangangailangan at kagustuhan ng tao. Sa pamamagitan ng alokasyon, nagagamit ang mga yaman ng mas maayos at may malinaw na layunin. Paano pinagpapasyahan ang alokasyon? Ibigay ang tatlong isyong dapat pagpasiyahan. Ang alokasyon ay maaring pagpasiyahan sa paraang sentralisado o desentralisado. Sa sentralisado, ilang tao, grupo, o institusyon ang nagpapasya. Sa desentralisado, mas maraming kasapi ng ekonomiya ang nakikilahok sa paggawa ng desisyon. Ang tatlong isyong dapat pagpasiyahan ay kung ano ang lilikhain at gaano karami, paano ito lilikhain, at para kanino ito gagawin. Paano natutukoy ang sistemang pang-ekonomiya na dapat ipatupad ng bawat lipunan? Natutukoy ito batay sa pangangailangan, kultura, paniniwala, paraan ng pamumuhay, at antas ng pakikilahok ng pamahalaan. Dahil magkakaiba ang kalagayan ng bawat lipunan, magkakaiba rin ang sistemang pang-ekonomiya na maaaring angkop sa kanila. Pinipili o ginagamit ng bawat lipunan ang sistemang mas tutugon sa kanilang pangangailangan at layunin. Sa kabuuan, mahalagang maunawaan ang alokasyon at sistemang pang-ekonomiya dahil nakatutulong ang mga ito sa matalinong paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan natin kung paano gumagawa ng desisyon ang isang tao, komunidad, at buong lipunan pagdating sa produksyon, distribusyon, at paggamit ng mga produkto at serbisyo. At dyan, nagtatapos ang ating aralin tungkol sa alokasyon at sistemang pang-ekonomiya. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.